Una sa lahat, nagbabadyang maging bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa silangan ng Apari, Cagayan. Tatawagin itong Bagyong Goring. Magiging maulan kaya ang long weekend? Alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Fuel subsidy para sa mga tsuper kabilang mga tricycle driver at delivery riders. Target ng may pamahagi sa susunod na linggo. hebigat na traffic ngayon sa Metro Manila, patikim na raw ng mas matindi pang kalbaryo sa papalapit na Burr months. Mga sasakyang dumadaan ngayon sa EDSA, nahigitan pa ang dami noong wala pang pandemya. Office of the Solicitor General bumuo ng special team para pag-aralan ang mga dapat gawing legal na aksyon sa naipanalo nating arbitral ruling laban sa China. Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa 2023 FIBA World Cup. Isa raw sa mga pinakamalakas na Gilas squad sa kasaysayan. PhilAm coach ng Team USA na si Eric Spoelstra, pinangarap palang maglaro sa PBA. At single ni BTS Jungkook na 7, hindi totoong kinopya sa ibang kanta ayon sa Big Hit Music. Sa susunod na linggo, target ipamahagi ang halos 3 bilyong pisong fuel subsidy para sa mga PUV drivers at kasama sa mabibigyan ng ayuda ang mga tricycle driver at mga delivery rider. At nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Isa si Rene sa mga driver na nakakuha ng fuel subsidy noong kasagsagan ng pandemya. Ngayong ika-7 linggo nang walang preno ang taas presyo sa petrolyo, sana raw makatanggap ulit siya ng ayuda. Pagka tuloy-tuloy kasi yung taas ng gas, bumababa naman yung kita namin dahil napupunta sa gas. Pero kung may mga subsidy na tinatawag, siyempre nakakabawas sa amin yun. Nakakatulong din sa amin. Ang tricycle driver naman na si Ernesto, hindi raw nakatanggap noon ng fuel subsidy. Kaya panawagan niya ngayon. Sana ma'am, makatanggap lahat ng mga driver dito sa Mandaluyong ma'am. Tricycle driver. Kasi nung nakaraan, kami nakatanggap ma'am eh. Ayon sa Department of Transportation, naglaan ng pamahalaan ng 2.95 billion pesos na fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, isinasapinal ng implementing rules and regulations ng panibagong fuel subsidy. Kung mailabas na ang pondo mula sa Department of Budget and Management, agad daw itong ipamamahagi sa susunod na linggo. Tinatapos lang po namin yung amended JMC na nire-require po ng Department of Budget and Management. So, hopefully, matapos po ngayong araw, posible pong mai-download na po yung pera sa amin. Sa datos ng LTFRB, aabot sa 280,000 na PUV drivers gaya ng mga tsoper ng jeep, bus at UV Express ang tatanggap ng one-time cash grant, habang ang nasa 930,000 tricycle drivers naman, DILG ang mamamahagi ng fuel subsidy. At sa DICT naman, manggagaling ang ayuda para sa 150,000 delivery riders. 10,000 pesos na fuel subsidy ang matatanggap ng mga driver ng modern jeep at UV Express. 6,500 naman sa iba pang PUV drivers gaya ng bus at traditional jeep. Makakatanggap naman ng 1,000 pesos ang mga tricycle driver, habang 1,200 pesos naman sa mga delivery rider. Makukuha ng mga benepisyaryo ang fuel subsidy sa e-wallet o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece card. Kung wala sila nito, pwedeng mag-over-the-counter sa Land Bank. Bukod sa fuel subsidy, patuloy pang pinag-aaralan ng LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng board hearing para sa hiling na 5 pisong fare hike sa jeep. At sa September 12 naman, diringgin ang petisyon para sa 2 pisong taas pasahe. Nakatakda rin daw magsumite ng fare hike petisyon ng mga bus at taxi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patikim pa lang daw ng mas matindi pang traffic. Pagsapit ng Burr months ang nararanasan ngayong kalbaryo ng mga motorista. Mas dumarami raw kasi ang mga sasakyan kumpara nung bago magpandemya. Nasa Frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. 8:30 ng umaga, usad pagong na ang mga sasakyan.
Ang biyahe namin mula EDSA Nepa Q-Mart hanggang EDSA Ayala, 11 kilometers lang naman ang layo. Pero inabot kami ng higit 1.5 oras. Hanggang sa rush hour ng gabi, nakabuburyong din ang bagal ng traffic. Aminado ang Metro Manila Development Authority sa problema ito ngayon sa EDSA. Dulot daw ito ng pagdami ng mga sasakyan sa EDSA. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA kada araw. Mataas na bilang kumpara sa 405,000 bago magpandemya. Halos doble na rin ito sa kapasidad ng EDSA na 240,000 vehicles lang. Sa mga sasakyang yan, 165,000 ang mga motorsiklo, 400 ang mga bus sa EDSA carousel, at ang malaking bilang, private vehicles na. Bukod dito, nagpapabagal din sa traffic ang kaliwat ka na aksidente at banggaan. Gaya nilang kagabi sa EDSA, 7 ang naitalang vehicular accident. At nasa 15 naman sa iba pang major roads sa kasagsagan ng rush hour. Bukod sa mga yan, marami ring tumirik na sasakyan. Ngayon pa lang yan, nawala pa tayo sa burn months. Nakikita naman po siguro natin na yung economic activities ay bumabalik sa normal or baka mas higit pa. Kaya po we expect talaga na sa darating na mga buwan, mas lalo pa pong bibigat yung daloy ng traffic. Para maibsan ang bagal ng traffic, nagsasagawa na sila ng clearing operation sa mga pangunahing kalsada maging sa mga mabuhay lanes. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Pinaghahandaan na rin ng pamunuan ng NLEX ang dagsa ng mga motoristang babiyahe pa norte sa darating na long weekend. Ngayon pa nga lang ilang FIBA delegates na ang nakaranas ng matinding traffic. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Matyagang pumila para magpakabit ng RFID sa NLEX Balintawak si Mang Joel. Babiyahe daw siya kasi sa long weekend, kaya naglaan daw siya talaga ng oras ngayong araw. Kung ikakas mo mahaba pila, mas maganda yung RFID. Nung umuwi kami ng Tarlac, Nueva Ecija, easy trip, tuloy-tuloy lang. Isa si Mang Joel sa libo-libong motoristang uuwi ng probinsya ngayong long weekend. Suspendido kasi ang mga klase at trabaho sa Metro Manila at Bulacan sa August 25 dahil sa opening ng FIBA World Cup. Dire-diretso yan sa August 28 dahil naman sa National Heroes Day. Hindi bababa sa 200 tauhan ng NLEX ang itatalaga sa Biyernes. Lalo't tinatayang bubuho sa mga motorista sa Mindanao Toll Plaza, Balintawak Toll Plaza at Karuhatan Toll Plaza. Sana po mas maaga po silang magbakasyon. Huwag na po nilang antayin yung Friday. Maaring bumiyahe na sila ng Huwebes ng hapon o gabi. Higit 400,000 sasakyan ang inaasahan na dadaan sa NLEX ngayong long weekend na sasabay pa sa pagbubukas ng FIBA World Cup na gaganapin naman sa Philippine Arena sa Bulacan. 55,000 ang kapasidad ng Philippine Arena. Paalala ng pamunuan ng NLEX, magpapatupad ng 100% cashless transaction sa Ciudad de Victoria exit bago makapasok sa Philippine Arena. Kaya para iwas hassle, siguraduhin may load o magpakabit ng RFID para makapasok. Isasara sa publiko ang ilang daan papasok ng Philippine Arena simula alas 5:30 ng Biyernes. Kabilang dyan ang parehong exits ng Ciudad de Victoria Toll Plaza, Igulot Intersection via MacArthur Highway at Gate 3 ng Philippine Arena. Para makabawas sa mga sasakyan na pupunta sa Philippine Arena sa Biyernes, may libreng sakay sa mga ticket holder. Nasa 400 bus ang ide-deploy sa 12 malls at bus terminals sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Oras-oras ang biyahe ng libreng sakay na magsisimula ng alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para matiyak ang daloy ng trapiko sa Biyernes, higit 1,000 traffic enforcers ang itatalaga ng MMDA sa mga lansangan. Maging mga mall sale at major road repairs na nakakasikip sa trapiko, bawal muna. Paglilinaw naman ng MMDA, may number coding sa Biyernes kahit pa walang pasok sa Metro Manila at Bulacan. Ang ilang FIBA delegates na maagang dumating dito sa Pilipinas na experience na ang Manila traffic. Kabilang na dyan ang head coach ng Team Italy. We already here like 2 days and I love the atmosphere. I don't love the traffic. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Maituturing daw na pinakamalakas na national team squad ang napiling Final 12 ng Gilas Pilipinas na lalaban ngayong FIBA World Cup. Kilalanin natin sila sa report na ito ni Marky Bautista.
Pinoy basketball fans, eto na ang 12 manlalaro ng Gilas Pilipinas na magwawagayway ng ating watawat sa FIBA World Cup. Nangunguna dyan si Utah Jazz guard Jordan Clarkson. Kasama rin ng mga veteranong sina Junmar Fajardo at Japeth Aguilar na lalaro sa kanilang third straight FIBA World Cup. Sina CJ Perez, Kiefer Ravena at RR Pogoy naman babaunin ang experience nila sa 2019 World Cup. Sina Kai Soto naman at AJ Edu nag-level up sa seniors team mula sa kanilang playing years sa Batang Gilas. Di rin papahuli ang iba pang first-timers sa World Cup na sina Renz Abando, Jamie Malonzo, Scotty Thompson at Dwight Ramos. Para sa basketball analyst at Batang Gilas assistant coach na si Enzo Flojo, ang Final 12 na ito ang isa sa mga pinakamalakas na Gilas squad. Pinakamalapit na dito would be the 2014 World Cup team where first time natin makita si Andre Blatch. No? That was a really strong team. Iba yung strengths nito eh. Balansyado rin to. But we're longer because of AJ, Japeth, and Kai all together. We have a more mature Junmar in the paint. Mismong si Japeth na miyembro ng 2014 squad naniniwalang ibang klase ang galing ngayon na mga kasama niya. Pero talent-wise, I feel like mas talented yung mga guys ngayon. Pero syempre, kailangan pa rin namin i-emulate yung naging team namin noong 2014. Magiging mabigat ang hamon ng Gilas kontra Dominican Republic, Angola at Italy. Pero tiwala ang mga basketball analysts sa kakayahan ng 2023 lineup. If we make under 7 threes, not gonna win. But if we make mga 10 and above, tapos wala tayong turnover masyado, I think we have a good chance to beat those two teams. And maybe even on a good day, we can stick and stay within striking distance even of Italy. Sa Biyernes na, bubuksan ng Gilas ang FIBA World Cup campaign nila kontra Dominican Republic. Gaganapin yan sa Philippine Arena at mapapanood ng live sa One Sports at Pilipinas Live app. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. And speaking of basketball, alam niyo ba na pinangarap daw dati ni Team USA Assistant Coach Eric Spoelstra na maglaro sa PBA? Ayon sa film tactician na nandito ngayon sa bansa para sa FIBA World Cup, gusto niya raw noon na makatungtong sa Asia's oldest professional basketball league. Bago makapasok sa NBA bilang head coach ng Miami Heat, namulat daw si Coach Spo sa PBA dahil sa mga VHS tape, alam niyo ba yon, ng mga laro na pinapadala sa kanila sa Amerika. Growing up, my goal initially was to play in the PBA. That was always part of my plan. I ended up playing overseas for a couple of years, and then I was going to eventually come over here and try to play, and then kind of got rerouted to Miami. Ulat panahon naman po tayo, malaki ang tsansang maging bagyo, binabantay ang sama ng panahon sa Cagayan. Kaya posibleng maging maulan ng long weekend sa norte. Huling namataan ang low pressure area sa layong 445 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging ganap na bagyo bukas o sa Biyernes. Pag nangyari yan, tatawagin itong bagyong Goring. Dahil sa extension ng LPA, magiging maulap at makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Southwest monsoon o habagat naman na magpapaulan hanggang weekend sa Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at sa Barm. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at hitirang bahagi ng bansa. Pero paghandaan pa rin ang pag-ulan lalo na sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Susunod, Senator Risa Ontiveros, tinawag na traidor ang mga Pilipino na nagpapakalat daw ng maling impormasyon kaugnay sa patuloy ng pambubuli sa atin ng China. Senator Robin Padilla ay pinagtanggol naman si dating Pangulong Duterte. Hindi raw nito kailanman ibebenta ang Pilipinas sa China. At pagbabalik ng pasukan sa Hunyo, baka abutin pa raw ng kalahating dekada. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Bumuo ng special team ang Office of Solicitor General para pag-aralan ng mga legal options ng bansa sa UN arbitral ruling noong 2016. Ang mungkahi naman ni Senator Risa Ontiveros, taasan ng Intel Fund ng Philippine Coast Guard sa gitna po ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Sir, nag-activate na ng water cannon si 5305, sir. Nag-activate na ng water cannon. Sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines sa ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre, makikitang nakahanda ang water cannon ng China Coast Guard habang mahina itong nagbubuga ng tubig. Pero hindi nito tuluyang inasinta at binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas gaya noong naunang misyon. Gayunpaman, malinaw pa rin daw na hindi totoo ang sinasabi ng China na mapayapa nilang pinayagan ang pagpasok natin sa Ayungin Shoal. The mere fact na pinaandar mo yung water cannons mo at ready kang gamitin ito is something else. Ibig sabihin talagang maring nagbibigay sila ng warning, pinipigilan pa rin tayo. Bago pa makalapit ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, binuntutan na rin daw sila ng China sa bahagi pa lang ng Sabina Shoal. Pero hindi raw maikakaila na nagbago ang kilos ng China kumpara sa naunang supply mission ng Pilipinas. They were not so aggressive. Probably they learned the lesson. Especially if that violence is founded on something that is not acceptable to the international community. Para naman sa Philippine Coast Guard, pakitang tao lang ito ng China. They want to show the world na kunyari they are not really that aggressive in preventing our resupply operations. Gate pa ng Coast Guard, walang pakialam ang China kahit anong gustong gawin ng ating bansa sa Ayungin Shoal. We don't need to explain what are the supplies that we need to bring on board BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre is an active commissioned Philippine Navy vessel, and that is located in Ayungin Shoal na napapaloob sa ating exclusive economic zone. Ang Office of Solicitor General naman bumuo na ng special team ng mga eksperto sa international law at arbitration para pag-aralan ng mga legal options ng Pilipinas kaugnay sa UN arbitral ruling noong 2016. We are very much aware about the proposal to bring the matter to the UN General Assembly, which is a very political forum, and also a similar proposal to have a second round of arbitration with the Permanent Court of Arbitration. But these are matters that have to be studied very carefully by the Office of the Solicitor General. Mungkahi naman ni Senator Risa Hontiveros, taasan ng intelligence funds ng Philippine Coast Guard. Ang organisasyon tulad ng PCG ang dapat binibigyan ng mga confidential at intelligence funds. Hindi yung mga ahensyang sibilyan na wala namang kinakaharap na pagbabanta at panganib. Binanatan din ni Hontiveros ang mga anyay nagpapakalat online ng maling impormasyon at propaganda na mukhang binabayaran daw ng China. Binabaluktot nila ang katotohanan. Pinamamukha nila na tayo pa ang masama, traidor. Ang sino mang kumakampi sa China sa panahong binabastos at inaalipusta niya ang soberanya at dignidad ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi traidor sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang depensa ni Senador Robin Padilla sa gitna ng mga umano'y chismis na si Duterte raw ang nangako sa China na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Padilla, kahit kailan hindi nagkaroon ng pag-uusap si Duterte at ang gobyerno ng China tungkol sa planong pagpapaalis sa ating barko. Hindi raw ito magagawa ng dating Pangulo lalo't sa Duterte administration pa nga raw nagkaroon ng maraming assets and armed forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. Ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa unang gabi ng burol ni Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople. At live mula sa Heritage Memorial Park sa Taguig, nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Faith. Yes, Bok, patuloy nga yung pagdating ng mga bumibisita dito sa unang gabi ni Migrant Workers sa burol ni Secretary Susan Ople dito sa Heritage Park dito sa Taguig. At kabilang nga dyan sa bumisita ay si Pangulong Bongbong Marcos.
Pasado alas 7 ngayong gabi, dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa unang gabi ng burol ni Department Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople. Kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi nagpaunlak ng panayam ang Pangulo, pero nauna na niyang kinilala ang ambag ni Secretary Ople sa ating bansa, partikular sa kapakanan ng mga OFW. Sa pagpanaw ng kalihim, tiniyak ng mga opisyal ng ahensya na ipagpapatuloy nila ang mga nasimulan ni Ople. Tuloy ang paghahatid ng serbisyo. The secretary, if she were with us, would have said, keep on, soldier on. Humiling muna ng privacy ang pamilya Ople. Panawagan nila sa mga nakikiramay, sa halip na magbigay ng bulaklak, mag-donate na lang daw sa Blas F. Ople Policy Center na itinatag ni Secretary Tutts para patuloy na matulungan ang mga migrant workers. Bukod nga dun sa bumisita na si Pangulong Bongbong Marcos, ilan pa nga sa mga nakita natin bumisita ay sina dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senator Cynthia Villar, House Speaker Martin Romualdez, DOJ Secretary Boying Remulla, dating VP Jojo Binay at anak niyang si Senator Nancy Binay. Bukas nga ay magkakaroon ng necrological at tribute ang DMWD, DOLE at ang OWA, at sa araw ng Linggo hanggang sa araw ng Linggo ang burol ni Secretary Susan Ople dito sa Heritage Park, at nakatakda nga sa Martes, sa araw ng Martes, ang cremation at interment ng labi. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Ang Hunyo ginawang Agosto. Ngayon, gusto ulit ibalik ng Hunyo ang pasukan. Ano ba talaga, kuya? So, Bok, paano ito napag-usapan kanina sa Senado? Okay, Bok, ang konteksto muna natin ito ha. Si Senator Win Gatchalian, at chairman nung nag-hearing kanina, Committee on Basic Education, ang nagsusulong mismo, isa sa mga nagsusulong na ibalik na ulit sa Hunyo ang class opening. Kasi, kaya ang first argument niya, kaya lang naman daw nilipat talaga yan sa Agosto ay dahil sa epekto ng pandemya. Alam natin, hindi makalabas yung mga bata nung time na yon. So sabi ni Gatchalian, wala naman talagang malaking problema sa opening ng classes ng Hunyo or yung June to March na school calendar. Pabor din daw yung 80% ng mga Pinoy base sa Pulse Asia survey na ibalik na nga yung opening ng classes ng June. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, Bok, nakasanayan na kasi na tuwing tag-init, naka-break yung mga bata, mas maraming panahon na makipag-bonding sa pamilya at mga kaibigan kesa raw ngayon na madalang makalabas yung mga bata dahil tag-ulan o madalas umuulan. Pakinggan lang natin itong pahayag ni Senator Gatchalian, Bok. One of the benefits, and I've heard this from our principals, is not only the academic growth of our student, but also the personal growth, meaning playing with their peers, spending time with their family, and you can only do that during the summer. Yes. Right now, it's rainy season. Pero Bok, nung unang panahon, panahon mo, panahon mo rin. Balik sa'yo. Of course, we do remember. Of nung course. panahon na nung June pa, yung simula ng pasukan, ang perpetual problema dyan parati is puro cancellation ng classes dahil usually dati ang mga bagyo nagsisimula yung mga Hunyo, Hulyo. So puro cancel. How is that resolved? Or if it is resolved? Ganun pa rin yung ine-expect, Bok, sakaling ibalik ng June. Kasi mismo Pag-asa yung nagsabi, yung climate situation natin isn't getting any better, especially nasa El Nino tayo. Wala raw buwan na ligtas sa either sobrang init o sobrang malakas na bagyo. So, mamimili lang daw talaga, Bok, yung mga estudyante natin. Either mag-aaral silang tagaktak ang pawis o pupunta sila ng eskwelahan na tatawid sa baha. So, yun lang yung mga choices talaga natin dyan. Pero, Bok, ito, para sa ilang guro at mga magulang, mas gusto pa rin nila ibalik talaga sa June yung klase. Health reasons yan. Dahil mas marami daw nakukuhang sakit ang mga estudyante kapag tag-init, gaya ng bulutong tubig na matagal bago gumaling, kaya matagal din mag-absent yung mga bata. At syempre, yung delikado din sa heat stroke. So, isa pang dahilan, hirap daw mag-focus talaga sa klase yung mga estudyante kapag sobrang mainit. Kung sakaling ibabalik sa Hunyo yung pasukan, of course, magic question of any parent is by when? Gaano katagal bago mangyari yan? Anong timeline? Definitely, hindi this year at hindi rin daw next year. Sabi ng mismong DepEd yan. Malamang daw abutin, Bok, ang transition ng 4 hanggang 5 taon. Ganon katagal kasi uunti-untiin mo yung proseso. Bakit? Kasi pag nag-implement ka na ibabalik mo sa June,
kung iisipin mo kung abrupt siya, magkakaroon ka ng taon na baka walang pahinga at bakasyon yung mga guro. Hindi pwede yun, Bok, kasi una, syempre, overfatigue din sila at walang pambayad ang DepEd sa sobrang oras ng pagtuturo ng mga teacher. So, wala talaga sa timeline, wala talaga sa option yung abrupt. Kailangan daw talaga ay gradual lang yan. Pero may grupo na rin na kinumisyon ng DepEd para pag-aralan yung pagbabalik ng pasukan sa Hunyo. Okay, salamat, Bok. Mahalagang malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok, dahil ang bawat balita may konteksto. Susunod, 20 pesos kada kilong bigas. Pwede lang mangyari kung daragdagan ang lokal na produksyon ng palay ayon sa NEDA. Dahan-dahang magsasaka sa Mountain Province na naapektuhan ng bagyong Egay, unti-unti nang bumabangon. At yumaong Pinoy basketball legend na si Kaloy Zaga, kinilala sa FIBA Hall of Fame. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kaya naman daw may baba sa 20 pesos ang isang kilo ng bigas, pero iyan ay kung daragdagan ang produksyon ng palay sa ating bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, para maging posible ang 20 pesos na bigas, kailangan maitaas sa 6 hanggang 7 tonelada ang ani ng palay sa kada ektarya. Mula po yan sa kasalukuyang 4 na tonelada. Pero hindi raw ito magagawa ng mabilisan. Kailangan daw ang tulong ng pribadong sektor para mamuhunan sa logistics at sa mga pasilidad. Isaalang-alang din daw ang mga kalamidad. Sa kabila niyan, tiwala raw si Balisacan na posible pa rin ang 20 pesos na kilo ng bigas, pero bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. If you reduce naman prices of rice, halimbawa to 20, you can actually do that, no? You can actually do that. But if you don't increase productivity while you are doing that, then the farmers will suffer. The rice farmers will suffer. So that's the one thing that you have to understand. Our president make a promise to reduce the prices of rice. That has to be taken in the context that what we will do is to increase productivity. Because if Bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Egay sa lupain ng mga magsasaka sa Mountain Province. At para tulungan silang makabangon, naghatid ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Halos isang buwan matapos ang pananalasa ng bagyong Egay, balik na sa normal ang buhay ng mga magsasaka sa Mountain Province. Pero sa pagbisita ng News 5, kita pa rin sa kanilang lupang sakahan ang pinsala ng nagdaang bagyo. Ang mga mais na ito ang tanging remembrance o mga alaala na lang ng taniman ng mais na ito dito sa aking likuran. Kwento kasi ng mga residente nung sinalanta sila ng bagyong Egay mula sa bundok, parang ilog na rumaragasa ang tubig dito sa maisan na to. Kaya ang ginawa ng ating mga magsasaka, nilinis nila, tinaniman ang bagong punla ng mais. Yun nga lang, 2 buwan pa po bago nila mapakinabangan muli ang kanilang aanihin. Sariwa pa rin sa magsasakang si Annie mula sa Angkalang Rice Terraces kung paano hinagupit ng bagyo ang kanilang mga pananim. Ang nasa 100 kilo ng black beans na magbubunga na dapat noon, walang natira. Hindi namin inaasahan na ganun kalakas. Almost 3 days na hangin at saka ulan yung dinala dito, kaya sinira yung mga pananim namin dito. Kaya wala na kaming maipagbili kasi nasira na yung mga pananim namin. Sa bayan ng Barlig, hindi na rin nagawang anihin ng mga magsasaka ang mga pananim sa 22,000 ektarya ng lupa na sinalanta ng bagyo. Lahat ng mga sanim, yung mga prutas na tanim, yung mga saging, tumba lahat, wala na. Yung pananim na palay, bumagsak sa putik, kaya pag mag-ani ka, yung mga iba nasira na. Lugi talaga. Pero sa kabila ng unos, kailangan pa ring bumangon. At para tulungang makapagsimula muli, naghatid ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga magsasaka sa Mountain Province sa pakikipagtulungan ng Rural Rising Philippines.
Nasa 200 magsasaka, kasama ang mga senior citizen at PWD mula sa mga bayan ng Balugan, Angkelang, Patay, Ambasing at Besaw ang nakatanggap ng mga ayuda at vitamins. 300 naman mula sa bayan ng Barlig ang umuwing may ngiti sa kanilang mga labi. Nakababangon na. Lalo na dahil pumunta kayo nga dito, nagbigay ng mga ayuda ng mga tao. Thank you sa Alagang Kapatid Foundation Corporation sa TV5. Salamat sa dala ninyo. Malapit lang ang mga tao. Meron kayong tulong, malaking tulong ang binigay ninyo sa kanila. At hindi pa dyan nagtatapos ang ipinamahagi nating biyaya. Meron pang bonus na Sulit TV Kits ng TV5. Mapapanood ang TV5 sa Channel 25 sa analog at Channel 80 naman sa DTT o Digital Terrestrial Television. Pwede na itong magamit sa Setyembre para sa mas pinalakas, mas pinalawak at mas pinalinaw na signal ng TV5 sa Mountain Province. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inilala sa FIBA Hall of Fame ang yumaong Pinoy basketball legend na si Kaloy Loizaga. Present sa induction ceremony para kay Loizaga ang mga anak niyang sina Chit, Bing at Joey. Si Loizaga ang pinakaunang Pinoy basketball player na nakapasok sa FIBA Hall of Fame. Si Loizaga ang nanguna sa Pilipinas sa 1954 FIBA World Championship para makuha ng ating bansa ang bronze medal. Mula noon, hindi pa ulit nakakatungtong sa podium ang ating national team. Pinarangalan naman ng FIBA Order of Merit si SBP Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan. Binibigay ng FIBA ang award na yan sa mga individual na may malaking ambag sa paglago ng basketball. Si MVP ang ikatlong Pinoy na nakakuha ng Order of Merit mula noong 1994. Nangako naman si MVP na itutuloy ang pagsusulong ng basketball sa ating bansa. I assure you that SVP and myself will remain energetic supporters and devout evangelists of FIBA. We are your teammates for life, and we will pursue our work together to win for all. Abangan, talent agency ni BTS Jungkook itinanggi ang akusasyong plagiarized ang kanta niyang Seven. At bibong bata sa party kinagigiliwan online. This time we'll be eating any kind of animals that you can only see in the ocean. Fish. Louder. Fish. What kind of fish? Fishbone. Fishbone. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo! Simula na ng golden age para sa K-pop group na NCT. Inilabas na kasi nila ang music video para sa bago nilang kanta. At speaking of kanta, itinanggi ng talent agency ni BTS Jungkook na kinopya o plagiarize ang hit single niyang Seven. Narito ang report. Mismong Big Hit Music na ang nagsabing hindi totoo ang mga kumakalat na report na plagiarized o kinopya sa iba ang kantang Seven ni BTS Jungkook. Sa ulat ng isang media outlet sa South Korea, magkapareho raw ang melody at pattern ng kantang Seven sa 2000 song na Time of Mask ng 90s K-pop girl group na Finkel. Pero itinanggi yan ng Big Hit base sa ulat ng Korean news site na Sumpi. One-sided daw ang plagiarism rumor at di nito napatunayan ang akusasyon. Binuo ng 5 foreign songwriters ang Seven, kabilang dyan ang kaduet ni Jungkook sa mismong kanta na si Lato. At speaking of Seven, 5 linggo na yung #1 sa global exclusive US at Global 200 charts ng Billboard. Nag-break ng 7 ang record ng BTS para sa kanta nilang Dynamite na 4 weeks na nag-1 sa Global 200. Game naman naki-hype boy dance challenge si BTS V with K-pop girl group na New Jeans.
Talaga namang hindi nagpakabog si V sa paghataw. Trending yan online, lalo na sa mga army at bunnies. Sa September 8 na nakatakdang i-release ni V ang kanyang solo debut album na Layover. It's the golden age naman para sa K-pop group na NCT. Inilabas na nila ang music video para sa kanta nilang Golden Age. Pre-release single nila ito para sa kanilang 4th full album with the same title. This August 28 na yan i-release. Heto ang isa pang chika para naman sa mga Air Supply fans. Muli silang babalik sa Pilipinas para mag-concert. Mark the dates mga kapatid. Sa December 11, 12 at 13 ang concert ng legendary duo. Sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay gaganapin ang 3-day concert. Available na ang tickets this Friday sa kanilang official website. Last December 2022 nang mag-concert ang Air Supply sa bansa para sa kanilang 45th anniversary. Ilan sa mga sikat nilang kanta ang Here I Am, Lost in Love, Lonely is the Night at Every Woman in the World. At yan ang latest sa Showbiz Tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Alam niyo ba yung Air Supply na yan? Sa wakas, may nakarelate si Bok sa'yo. Air Supply. Ano, alam mo yung Air Supply na yan? Yes, naabutan ko naman siya. Mga 2 years old ka. Pwede naman. Nag-insulto. Ay, ang year nga pala ulit yun. Nakausap to. Kita ko na nga haba yung liig. Gusto niyo umate. Alam mo, sa concert na yan, marami magdadala ng lobo. Dahil? Air Supply. Alam mo, sa ating mapapag-good night. Maria. Alam mo, sa ating mapapag-good night. Bibo Kid ang bida natin ngayong gabi. Kinagigiliwan ng isang batang 4 na taong gulang sa Pampanga dahil sa mga pilyo niyang sagot sa isang game sa birthday party. This time, give me any kind of animals that you can only see in the ocean. Fish. Louder. Fish. What kind of fish? Fishbone. Fishbone. Shark. Shark. Very good. How about you? Crocodile. Crocodile or saltwater crocodile. Zane, give me any kind of fish that you can see or animals that you can see in the ocean. Shark. Louder. Shark. Shark is already given. Aside from shark. Baby shark. Now, give me different kinds of animals that has 4 legs. Go. Cow. Cow. Crocodile. Crocodile. Puro ka crocodile. Crocodile. You, Zane. Chicken. Dalawa lang yung pangalan chicken eh. Aside from that. 2 chicken. Magaling na bata yan. Yan po si Zane. Talaga namang maraming netizens na natuwa sa kwela niyang mga sagot. Aliw-aliw din na ma-attend ng party dahil kay Zane. Pero ayon sa mommy ni Zane, hindi talaga sa anak niya galing ang mga sagot. Binulong daw ng host kay Zane ang mga nakakatawang sagot para mapasaya ang mga bisita sa party. Bagay ang bata na yan dito sa Frontline Tonight. Pag nadagdagan tayo, alam mo na. Dito siya sa gitna. Iba-ibang generation na tayo. Ay, parang may sinasabi si parang may sinasabi si Johnny din sa generation. Ano ko to? Pwede na palitan doon ng kumain na. Crocodile. At yan po, 45 minutos pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako na po si Ed Lingao. Magandang gabi.